Day in my life as a Filipino worker dito sa Australia. Hi guys, good morning. So paagang aalis si uncle niyo dahil 5:15 dapat makaalis na siya. Sa tuwing aalis siya papuntang trabaho, ako naman ay bumabalik sa aking pagtulog dahil pagka Martes at saka Friday, ang pasok ko ay 8:15 kaya ang gising ko ay 7 o'clock na ng umaga. Winter talaga, ang hirap gumising dahil napakalamig kaya hindi ako gumigising ng maaga para maligo dahil sa gabi pa lang ay naliligo na ako para pagkagising ka sa umaga ay maghihilamos na lang ako, magtutoothbrush tapos pupunta na sa trabaho. Tunan ko to sa isa kong kasamahan dahil ang sabi ko sa kanya, hindi ka ba nahihirapan maligo sa umaga? Sabi niya hindi kasi sa gabi pa lang naliligo na ako kaya sa umaga, toothbrush na lang, hilamos, diretso na sa trabaho. Kaya ginaya ko na lang to sa kanya. Diba, si gaya-gaya talaga ako. Hindi nga dito nag-snow pero yung hangin naman pagka humampas naman sa iyo, napakalamig at 5 degrees. Pasok na nga pala ako nito sa aking trabaho, mag-8 o'clock na. Mataas na yung araw pero sobrang lakas ng hangin at napakalamig. Ang ginagawa ko habang naglalakad ako, umiinom ako ng dala kong tubig na mainit-init pa. Yung warm lang na kayang-kaya mong inumin. Itong dinadaanan ko papunta sa aking trabaho, alam nyo marami kaming dumadaan dito, marami kaming naglalakad tuwing umaga. Yung iba nag-i-exercise, yung iba kasama yung kanilang mga aso. Every Friday pala, nag-general cleaning kami dito sa kitchen, lalong-lalo na itong week dahil long weekend, dahil nga sa Lunes ay holiday dito sa amin. So, pinapalitan ko ng foil ang ilalim ng aming oven kasi minsan mabaho na ito pagka marumi, kaya kailangan ko siyang papalitan. Tapos ko na kasi i-bleach yung sahig, kaya ito yung huli kong ginagawa sa kitchen. Tapos, mga 1:30 na ng hapon ako nakarating ng bahay. Pagdating, naglaba ka agad ako kasi nagyaya na naman si Kitanya na mag-dinner daw kami sa labas, kaya sabi ko maglaba na muna ako dahil si Neil na naman ang maglinis ng bahay bukas. Tapos ito na siya, bago mag 3:30 dumating na, dala na naman niya ang kanyang pangalawang order ng kanyang diet. So nag-loss daw siya ng 2 kilo sa isang linggo. Sabi ko ang bilis naman, 2 kilo kaagad. Pala charot-charot niya lang, nakalimutan daw niyang timbangin ang kanyang sarili. Sabi ko, ha, baka sinadya mo lang talaga na wag timbangin yung sarili mo. Ako lang yung naglalagay ng day 1 or day 2 sa kanyang mga pagkain dahil yung iba niyang mga pack na pagkain ay walang day 1, day 2, kaya nilalagyan ko na lang para hindi siya nakakalito, para pagkakain siya sa umaga or sa tanghali or sa gabi, hindi na siya malilito pa, basta kuha na lang siya ng kuha. Namin mag-assort ng kanyang pagkain, sabi ko sa kanya, tulungan niya ako mag-tape ng balikbayan box kasi ang bigat, hindi ko kayang iikot-ikutin. Katitext ko lang kay kuya, yung taga LBC na nagpipick up ng aking box, bukas na bukas daw kaagad niya pipick up. Nakakagulat naman. Bukas daw ang schedule ng pick up dito sa aming area, kaya sabi ko sana dumating ito ng maaga doon sa aming probinsya. Kasi dati ang tagal-tagal, sobrang inabot ng siyam-siyam ata ang pagdating doon. Time bago ako magpadala ay tinanong ko muna sa taga LBC kung ilang months ba bago makarating sa amin sa probinsya namin. Ang sabi 2 months lang daw. Pero hi, bakit na-receive doon sa amin mahigit 4 months, magpa 5 months? Ganun pa rin katagal na magpa 5 months bago makarating sa amin. Siguro magchi-change na ako ng courier next time. Yun lang.